Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Matagumpay na nakauwi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa kanyang 4 na araw na working visit sa Osaka, Japan, kung saan nakakuha siya ng mga bagong kasunduang lilikha ng trabaho at magdadala ng puhunan sa bansa. Kabilang dito ang Waste to Energy Project ng Canadevia Corporation at Philippine Ecology Systems, gayon din ang Green Shipping Project ng Shunichi Group sa Cebu. Mas napagtibay din ng Pangulo ang ugnayan ng Pilipinas sa mga leader ng Japanese Tourism at Japan Aerospace Exploration Agency para sa kooperasyon sa teknolohiya makakatulong sa sakuna at kaligtasan ng komunidad. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa Filipino community sa Osaka at tiniyak ang patuloy na pagtataguyod ng bagong Pilipinas na may mas maraming trabaho at oportunidad. Kaya't patuloy tayong nagsasagawa ng mga programang mapapabuti sa inyong buhay. Layunin ng ating pamahalaan na paghusayin ang mga serbisyo upang mahikayat hindi lamang ang mga dayuhan na mamumuhunan at mga turista, kundi pati na ang kapwa nating mga Pilipino na nais muling manirahan at mamuhay sa sariling bayan. Hataw Balita ngayon! Matapang na binatikos si Vice President Sara Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang kanyang gabinete dahil sa umano'y kakulangan ng konkretong plano at direksyon. Sa gitna ng pandaigdigang krisis gaya ng digmaan sa Iran, bagong US tariff system at epekto ng climate change. Sa kanyang pagharap sa Filipino community sa Melbourne, Australia, sinabi ni VP Duterte na walang ginagawang paghahanda ang administrasyon sa epekto ng mga pandaigdigang problema at iginiit na hindi nararamdaman ng mga Pilipino ang sinasabing pag-unlad na ekonomiya. Binibigyan din ng Pangulo ng pangalawang Pangulo ang patuloy na pag-asa ng bansa sa remittance ng mga overseas Filipino workers, kawalan ng food security at climate resiliency. Gayun din ang umano'y hindi pantay na paggamit ng pambansang pondo na pabor lang sa mga kaalyado ng administrasyon. We are not prepared for climate change. We are not prepared for war. We are not prepared for global shocks. Because there is no plan at all. There is no vision at all. I've been a member of the cabinet. And there was no direction at all. Hataw Balita ngayon! Nilinaw ni Vice President Sara Duterte na ang kanyang pagbisita sa Australia ay hindi kaugnay ng hinihiling na pansamantalang paglaya ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa pangalawang Pangulo, bagamat nasa listahan ang Australia bilang isa sa mga posibleng tumanggap sa kanyang ama, hindi ito ang layunin ng kanyang biyahe sa ngayon. Dagdag pa nito, bigo sila magkita ni Australian Foreign Minister Penny Wong dahil sa short notice, ngunit umaasa siyang magkakaroon sila ng pagkakataon na makapagpulong sa susunod na panahon. Dumalo si VP Sara sa isang pagtitipon ng Filipino community sa Melbourne kung saan tinalakay niya ang kaso ng kanyang ama sa ICC at ang isyong kinakaharap ng Marcos administration. Hataw Balita ngayon! Itinuturing na ilang kongresista na mahalaga ang mabilis na aksyon ng Office of the Ombudsman sa isyu ng umano'y irregularidad sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd sa ilalim naman ni VP Sara Duterte. Bagamat ikinatuwa ni Manila Representative Joel Chua ang direktibang sagutin na mga sangkot ang aligasyon, binatikos naman ang iba tulad nina Representative Leila de Lima at Representative Franz Castro ang timing ng hakbang na anilay hindi karaniwan at posibleng may layuning i-dismiss agad ang kaso. Ayon sa Ombudsman, itinuturing nitong formal complaint ng House Committee report at ipagpapatuloy ang investigasyon matapos matanggap ang counter-affidavit ng mga respondent. Hataw Balita ngayon!
Wala pa rin isinusumiting sagot si Vice President Sara Duterte sa ipinadalang summons ng Senate Impeachment Court kaugnay ng 7 articles of impeachment mula sa Kamara. Ayon kay Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tongol, may hanggang hating gabi ngayong Lunes ang kampo ni VP Duterte upang magsumite ng tugon sa pamamagitan ng electronic filing. Paliwanag pa ng Attorney Tongol, kahit hindi maghain ng sagot ang panig ng depensa, magpapatuloy ang proseso base sa Rule 7 ng Korte. Ngunit pananagutin ng depensa kung hindi nila maipaliwanag ang kanilang panig. Sakaling magsumite ng reply si VP Sara, bibigyan ng 5 araw ang House prosecutors upang tumugon dito. So, they have until Monday po. Yun yung deadliest deadline po. Pag sinabi pong 1 araw sa ating civil code, hanggang 11:59 ng gabi po. Since naman po, inadapt na po ng impeachment court yung rules po ng e-filing o electronic filing sa lower courts. So, we expect it to be emailed anytime within the day. Hataw Balita ngayon. Idiniklara ng Korte Suprema na hindi maaaring iproklama ang kandidatong pumangalawa sa halalan ng second placer sakaling madiskwalipika o mawala ng bisa ang kandidatura ng nanalong kandidato. Ayon sa 37 pahinang desisyon na isinulat ni Associate Justice Samuel Gairlan, walang batas na nagbibigay ng otorisasyon para sa proklamasyon ng second placer, kaya dapat sundin ang Rule on Succession sa ilalim ng Local Government Code. Binatikos ng Supreme Court ang second placer rule dahil nilalabag nito ang karapatang bumoto ng mamamayan at pumipilit sa kanilang ng leader na hindi pinili. Samantala, inihayag ni COMELEC Chairman George Garcia na pinag-aaralan nila magsampa ng motion for reconsideration dahil hindi pa pinal ang desisyon ng korte. Hataw Balita ngayon. Inihayag naman ng Department of Agriculture na malapit nang matapos ang draft ng panukalang batas na magbabalik ng regulatory at marketing powers ng National Food Authority o NFA. Layon ng panukala na amyendahan ang Rice Tariffication Law upang bigyang kapangyarihan ng NFA sa pamamahala ng buffers tax, regulasyon ng distribution at bentahan ng bigas, pagtatakda ng floor price ng palay at pagsuporta sa mga kooperatiba ng magsasaka. Kasama rin sa panukala ang pagbibigay ng mas malinaw na patakaran para sa DA-led rice importation bilang tugon sa kakulangan ng supply at pagtaas ng presyo. Ayon sa DA, kritikal ang panukala upang maisulong ang layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng 20 pesos kada kilo ng bigas at masigurong may patas na kita ang mga magsasaka habang napoprotektahan din ang mga mamimili. Hataw Balita ngayon. Iminungkahi naman ni Senator Sherwin Gatchalian ang pagpapababa o pagpapaikli ng taon sa kolehiyo at pagtutok sa critical thinking sa senior high school o SHS. Ayon sa senador, nais siya maghain ng panukalang batas sa 20th Congress upang paikliin ang ilang college courses kasunod ng kabiguan ng K-12 program na makapagbigay ng sapat na karanasan at kasanayan sa trabaho. Dagdag pa nito, dapat ibaba na sa SHS ang ilang general education subjects para maiwasan ang pag-uulit ng mga aralin at makafocus ang mga estudyante sa kanilang espesyalisasyon. Iginiit din niyang dapat bigyan prioridad sa senior high school ang mga soft skills tulad ng critical thinking, communication, problem solving at creativity. Hataw Balita ngayon. Kasunod naman ang patuloy na paglala ng giyera sa pagitan ng Iran at Israel. Gaya ng inaasahan, magkakaroon ng labis na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 piso ang posibleng madagdag sa presyo ng kada litro ng gasolina. 4 pesos and 30 centavos naman to 4 pesos and 80 centavos naman sa kada litro ng diesel. Habang 4 na piso at 25 sentimos at 40 sentimos ang itataas ng kerosene. Sa kabila ng taas presyo sa petrolyo,
Nag-abiso naman ang pamahalaan ng subsidy sa maapektuhang sektor. Hataw Balita ngayon. Sa gitna ng nakaambang malaking pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo, bunsod ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Iran at Iraq, tiniyak ng Department of Transportation na may ilalabas na fuel subsidy ang pamahalaan sa mga apektado ng oil price hike. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, inihanda na ang guidelines para sa pamamahagi ng ayuda na nagkakahalaga ng 2.5 billion pesos. Iniutos na niya ng Pangulo ang agarang paglalabas ng pondo, kaya panawagan ng kalihim sa mga transport group huwag nang magkilos protesta dahil tiyak na may tulong na ibibigay sa kanila ang pamahalaan. Hataw Balita ngayon. Ligtas nang nakaalis ng Israel ang 26 na overseas Filipino workers sa ilalim ng Voluntary Repatriation Program ng pamahalaan kasunod ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon sa Department of Migrant Workers, kabilang sila sa unang batch ng mga OFW na tumawid patungong Jordan bago bumiyahe pa uwi ng Pilipinas. Bukod sa kanila, kasama rin sa uuwi ang isang Filipino tourist at ilang manggagawang Pilipino mula naman sa Jordan at West Bank. Inaasahan namang darami pa ang bila ng mga uuwi dahil sa lumalalang sitwasyon sa rehiyon. We were so thankful that they were all in good spirits. We had a chance to know a little bit more about their own stories. Many of them were agency hired prior to the time then we had a government arrangement as caregivers or hotel workers for Israel. At sa ating mga kasangbahay, ipinagmamalaki ni US President Donald Trump na matagumpay na nawasak ng US airstrike ang 3 nuclear facilities ng Iran. Nagbabala rin ito ng matindi pang pag-atake sakaling gumanti ang Iran sa Estados Unidos. Mula sa Edmonton, Canada, may humahataw na balita si Jeffrey Coz live. Jeffrey, alin sa mga nuclear sites ng Iran ang binomba ng US? Bilang ang Fordow, Natanz at Isfahan, ang nuclear site ng Iran sa mga nasira sa isinagawang airstrike ng Estados Unidos. Sa kanyang State of the Nation address, sinabi ni Pangulong Donald Trump na tuluyan ng nawasak at nabura ang mga pasilidad na ito. Dagdag pa niya, layunin ng pambobomba na wakasan ang banta ng armas nuklear mula si tinaguriang #1 sponsor of terror sa buong mundo. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. This cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. There's no military in the world that could have done what we did tonight. Last night on President Trump's orders, U.S. Central Command conducted a precision strike in the middle of the night against 3 nuclear facilities in Iran, Fordow, Natanz, and Isfahan, in order to destroy or severely degrade Iran's nuclear program. Ayon sa ulat, ginamitan ng 5 hanggang 6 na bunker buster bombs ang pasilidad sa Fordow, habang tinarget naman ng 30 Tomahawk missiles ang Natanz at Isfahan. Matatanda ang una ng hinimok ni Trump ang Iran na ihinto ang kanilang nuclear engagements program. Nagbabala rin siya ng mas matinding pag-atake sakaling gumanti ang Iran. At samantala, nanawagan si Iranian crisis spokesman Morteza Haidari sa international community na mahigpit na kondenahin ang pag-ataking isinagawa ng Estados Unidos. Balik sa iyo, Noel. Yes, Jeffrey, ano naman ang naging pahayag ng Israel sa ginawang pag-atake ng US sa nuclear sites ng Iran? Noel, pinuri at pinasalamatan ni Israeli Prime Minister Netanyahu si Pangulong Trump dahil sa makasaysayang pagtugon nito sa crisis sa gitnang silangan at umaasang magdudulot ito ng ganap na kasaganaan at kapayapaan sa rehiyon, Noel. Alright, maraming salamat Jeffrey Coz live mula sa Edmonton, Canada.
Hataw Balita ngayon. Naglabas ng pahayag ang mga lider ng iba't ibang bansa matapos bombahin ng Estados Unidos ang 3 nuclear sites ng Iran. Nauna ng pinuri ng Israel ang anilay makasaysayang hakbang ni US President Donald Trump habang kinundi na ito ng Iran at sinabing paglabag sa UN Charter at international law ang ginawa ng US. Hindi rin nagustuhan ni Venezuela Foreign Minister Ivan Gil at Cuban President Miguel Diaz-Canel ang ginawa ni Trump sa Iran na magpapalala lang umano ng gulo sa Middle East. Suportado naman ni British Prime Minister Keir Starmer ang pag-atake ng US sa nuclear site ng Iran at iginiit na hindi dapat magkaroon ng kapangyarihan ng Iran para makabuo ng nuclear weapon. Labis namang nababahala ang ilan pang leader gaya ni UN Secretary General Antonio Guterres, Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba at New Zealand Prime Minister Winston Peters at sa nagpapatuloy na gulo sa Middle East at nanawagan ng agarang de-escalation at pagbabalik ng diplomasya. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ng Pakistan nitong Sabado ang hangarin nitong inomina si US President Donald Trump para sa Nobel Peace Prize. Kaugnay ng ginampanan umano nitong papel sa pagpapahupa ng tensyon sa pagitan ng India at Pakistan. Ayon sa Islamabad, ito ay pagkilala sa strategic foresight ni Trump sa larangan ng diplomasya. Ito ang humahataw na balita ni Nico Chicano. Noong Mayo ay kinagulat ng marami ang biglang ceasefire sa pagitan ng India at Pakistan, dalawang bansa na kapwa may armas nuklear matapos ang 4 na araw ng tensyon. Ayon sa Pakistan, ito ay dahil sa interbensyon ng Washington at tinawag si Trump na tagapagtaguyod ng kapayapaan. Giit naman ng India, bunga ito ng kanilang bilateral na kasunduan. Isinapubliko ang tigil putukan matapos ang makasaysayang lunch meeting ni Trump at Field Marshal Asim Munir sa Amerika, una sa ilalim ng sibilyang pamahalaan ng Islamabad. Bilang pagkilala, nais ng Pakistan na inominahan si Trump para sa Nobel Peace Prize. Ayon sa mga eksperto, maaaring makaapekto ito sa pananaw ni Trump sa Iran sa gitna ng tensyon sa Israel. Matagal nang bukas ang Pakistan sa ideya ng pagmamagitan ni Trump sa issue ng Kashmir, ngunit mariing tinutulan ito ng India. Giit ni Prime Minister Modi, hindi kailanman tatanggapin ng India ang anumang uri ng pagmamagitan. Samantala, hinanakit ni Trump na hindi kinikilala ang kanyang mga hakbang sa diplomasya tulad ng Abraham Accords. Sa kanyang social media post, sinabi nitong hindi niya makukuha ang Nobel Peace Prize kahit ano pa ang kanyang gawin. Depensa ni Shahid Hussein kung ano ang makakatulong sa ego ni Trump, edi ganoon na nga. Hati naman ang opinyon sa Pakistan, lalo na dahil sa suporta ni Trump sa mga hakbang ng Israel sa Gaza. Nico Chicano, humahataw sa balita. Ngayon! Inamin ng isa sa pinakamataas na ahensya ng intelihensya ng Canada na nagkaroon ito ng diwastong pagbabahagi ng sensitibong impormasyon tungkol sa mga Canadian sa mga internasyonal na kaalyado. Isang revelasyon na nagpasiklab ng seryosong mga pangamba ukol sa karapatang pantao, pribadong impormasyon at pamamahala ng gobyerno. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Sheila Reyes. Live! Yes, Sheila. Kinumpirma Noel ng Communication Security Establishment o CSE na mula 2020 hanggang 2023, hindi sinasadyang nakolekta at naibahagi nito ang impormasyon ng ilang Canadians habang nagsasagawa ng foreign intelligence surveillance. Ayon kay CSE spokesperson Janny Bender-Asalon, agad itong iniulat sa Defense Minister noong nakaraang taon at gumawa ng mga hakbang upang mapigilan ang pag-ulit ng insidente, kabilang ang pagtiyak ng binura na ng mga kaalyado ang naturang data. Unang naibunyag ang insidente sa ulat ni Intelligence Commissioner Simon Noel na nagsasabing lumabag ang CSE sa mga kondisyon ng pahintulot. Hindi isinapubliko kung ilan o aling mga bansa o ilang Canadians ang apektado. Nangako ang CSE na paiigtingin ang mga patakaran nito. Naipabatid na rin ang issue sa mga oversight body gaya ng Office of the Privacy Commissioner, ngunit hindi malinaw kung nasabihan ang mga apektadong individual. Nagpahayag ng pag-aalala ang digital rights advocates. Ayon kay Matt Malone ng Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic, ang insidente ay nagpapatingkad sa panganib ng panukalang Bill C-8
na magbibigay sa CSE ng mas malawak na access sa datos mula sa mga insidente ng cybersecurity. Noong 2024, sinuri ng Intelligence Commissioner ang 13 ministerial authorizations, 7 para sa CSE, 6 para sa CSIS, 11 ang aprobado, 1 ang may kondisyon at 1 ang bahagyang pinayagan. Ipinapakita ng insidente ang kahinaan ng kasalukuyang batas sa privacy protection at muling binubuksan ang tanong kung sapat pa ba ito para sa proteksyon ng publiko. Balik sa iyo, Noel. Alright, maraming salamat Sheila Reyes mula sa Toronto, Canada. Hataw Balita Ngayon. Wala pa ring tawag mula kay US President Donald Trump kay Australian Prime Minister Anthony Albanese matapos ang kanilang di natuloy na pagpupulong sa G7 Summit sa Canada noong nakaraang linggo. Ito ang umahataw na balita ni Early Briones. Hindi pa nakakatanggap ng tawag si Australian Prime Minister Albanese mula kay US President Donald Trump. Kasunod ng bigla ang pagkansila ng kanilang nakatakdang pagpupulong sa G7 Summit na ginanap sa Alberta, Canada noong nakaraang linggo. Napag-alamang nakipag-ugnayan si Trump kay Mexican President Claudia Sheinbaum at Indian Prime Minister Narendra Modi. Ngunit walang indikasyon na sinubukan nitong makipag-ugnayan sa iba pang kinansilang bilateral meeting. Kabilang na ang kay Prime Minister Albanese at South Korean Prime Minister Lee Jae-myung. Ayon sa Albanese government, wala silang ikinababahalang issue sa kabila ng tilang malinaw na diplomatic snub mula sa Estados Unidos. Samantala, kahit hindi natuloy ang pagpupulong ni na Albanese at Trump, nakapanayam naman ng Australian leader sina US Treasury Secretary Scott Bessent at US Trade Representative Jamieson Greer upang pag-usapan ng usaping pangkalakalan ng dalawang bansa. Ayon sa isang senior government source, inaasahan pa rin ang isang pagpupulong sa pagitan ni na Albanese at Trump. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Posibleng magdulot ng malawakang pinsala ang isang nakakamatay na severe weather outbreak sa tinatawag na Ring of Fire dulot ng matinding init ng panahon at mga serye ng bagyo. Ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Nagdulot na seryosong pinsala at nag-iwan ng hindi bababa sa 4 na nasawi ang isang malakas sa sistema ng bagyo habang ito ay kumikilos patungong silangan sa bahagi ng Midwest at Northeast ng Estados Unidos. 3 tao rin na naiulat na nasawi sa Enderlin, North Dakota matapos rumisponde ang Cass County Sheriff's Office sa matinding pinsala mula sa isang tornado na tumama sa isang bahay. Isang ika-4 na biktima naman ang nasawi sa Clinton, New York matapos mabagsakan ng malaking puno ang isang gumagalaw na sasakyan. Kasabay nito, malaking bahagi ng bansa ang nakararanas ngayon ng isang significant at extremely dangerous heat wave. Ayon sa mga meteorologists, ang peak ng matinding init na ito kasama ng high-pressure system ay tinatawag na Ring of Fire, isang pattern kung saan ang mainit na dome ng hangin ay pumapalibot sa mga rehiyon na madalas tamaan na malalakas sa bagyo. Ang matinding bagyong nag-ugat mula sa Dakotas at Minnesota na may dalang malalakas na hangin, hail at tornadoes ay inaasahang kikilos pa silangan, tatama sa Great Lakes region at kalaunay aabot sa New York at New England. Sa tuloy-tuloy nitong paglalakbay, ang storm system ay maaaring mabuo bilang isang diretso, isang mapaminsalang wind event na may kakayahang tumama sa daan-daang milyang lugar at kadalasang tinuturing na isang inland hurricane dahil sa tindi ng pinsala nito. Abby Valdez, humahataw sa balita ngayon. Magsasagawa ng iba't ibang aktibidad para sa ating mga kababayan ang mga embahada ng Pilipinas sa Los Angeles, USA at Canada. Samantala nag-abiso naman ang embahada ng Pilipinas sa Brunei at nasarado ito sa darating na June 27. Ito ang umahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Magkakaroon ng libreng legal aid clinics sa Los Angeles, California, USA para sa mga kababayan nating nangangailangan ng legal advice.
Gaganapin ito sa June 26 alauna hanggang alas 4 ng hapon sa Los Angeles PCG Community Hall. Sa mga interesado kumonsulta, mag-register lamang sa link or scan ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Los Angeles sa facebook.com/PHLinLA. Sarado naman ang Philippine Embassy sa Brunei sa June 27 Biyernes at kung may urgent inquiries or emergencies, maaari kayong tumawag sa hotline numbers na makikita sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Brunei sa facebook.com/PHInBrunei. Samantala, magsasagawa naman ng consular outreach mission sa Steinbach, Manitoba, Canada at ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob ay ang passport services, civil registry, dual citizenship at iba pa. Gaganapin ito sa July 19 sa Roadhouse 52 Inn and Suite. Para sa registration ng appointment, scan lamang ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Toronto sa facebook.com/PHInToronto. Lynn Perez sumahataw sa Balita Ngayon. Nagsagawa ng iba't ibang public services ang Members Church of God International o MCGI sa Helsinki, Finland. Tampok sa naturang event ang iba't ibang libreng serbisyo para sa mga dumalo. Ito ang humahataw na balita ni James Hilario. Matagumpay na naisagawa ng Members Church of God International o MCGI ang kanilang public service event sa Helsinki, Finland nitong linggo, June 22. Tampok sa naturang event ang iba't ibang libreng serbisyo para sa mga dumalo. Kabilang dito ang free haircut, wish granting at free medical services. Nakapag-uwi rin ang mga bisita ng grocery items mula sa MCGI Free Store. Bagaman naging hamon ng mahigit isang buwang paghahanda, labis ang kagalakan ng mga volunteer sa MCGI Public Services sa Finland. Challenging siya, merong problema along the way, pero at the end, awa tulong ng Diyos, mabibigyan ka ng solusyon sa tulong at awa ng Diyos. At isa to yung free store na nakapagbigay sa akin ng opportunity na makabahagi sa MCGI kung paano natin ibibigay yung mabuting paggawa na itinuturo po ng kapatid na Daniel para po sa atin. Napakalaking tulong nito, unang-una spiritually, sapagkat kapag nakikita mo, alam mo yung preparasyon namin to nasa isang buwan mahigit na halos ang tulog lang ay konti. Tapos kailangan pumasok sa trabaho. Pero kapag nakikita mo yung mga kapatid na masayang gumagawa, yung motivasyon parang nagkakaroon ko ng motivasyon sa sarili mo na gumawa ng mabuti. Ganon din ang naramdaman ng mga kapwa nating Pinoy na naging beneficiaries ng public service event ng grupo. Natuwa kasi di ba syempre sa panahon ngayon parang wala nang libre ganon. Pero yun, natuwa kasi malaking tulong to lalo na sa may mga pamilya dito sa Finland. Katulad ko din, may anak, may asawa ganon. So yun, natuwa ako na may gantong programa pa pala na mga church at lalo na yun organized ng church. So natuwa ako kasi may chance rin ako maka-attend ng church. Yun. So masaya ako. Sarap po sa pakiramdam yung mga blessings na nakikita po namin na pamimigay po ng MCGI at maganda din po na magawa din po namin sa ibang tao ng pagtulong din po. Napakaganda po ng naitulong ng event na MCGI kasi sabi nga nila, talagang a time well spent yung naibahagi sa akin ngayong araw na ito. Kasi bukod sa socialization, social life ko is tumaas. Much more especially yung spiritual life ko po dito. Naramdaman ko pong mas lumapit po ako sa Diyos ngayong araw na ito. Isang araw na puno ng pag-ibig at tunay na serbisyo sa kapwa ang naging pagdiriwang ng Fiesta ng Diyos dito sa Helsinki, Finland. James Hilario, humahataw sa Balita Ngayon. At iyan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Alberta, Canada, ako po si Noel Poliarco. Magandang araw. Panoorin po natin ang update mula naman sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras.
Kasalukuyan, may minomonitor tayong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kahapon ng 8 p.m. ay namuo ito bilang isang tropical depression galing sa isang low pressure area. Latest location natin as of 3 a.m. today para sa bagyong ito ay nasa layong 2,425 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Ito ay may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Yung movement nito ay northwestward or pahilagang kanluran sa bilis sa 20 kilometers per hour. At sa ngayon, hindi naman natin inaasahan itong nasabing bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility at wala rin itong magiging direktang epekto sa lagay ng ating panahon sa ating bansa sa mga susunod na araw. Samantala, makikita naman natin dito sa ating latest satellite images itong mga makakapal na kaulapan na nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa ngayong madaling araw ay ang patuloy na epekto ng southwest monsoon ng hanging habagat sa buong Pilipinas. Dahil nga sa habagat, asahan natin itong mataas na tsansa ng mga kaulapan at pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at itong southern portion ng Mindanao. For the rest of the country ay maaliwalas sa panahon na ating inaasahan, bahagyang maulap hanggang sa maulap at sasamahan lamang yan ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan dulot ng thunderstorms especially sa hapon hanggang sa gabi. Aring araw sa Kamaynilaan ay sisikat mamayang 5:29 ng umaga, lulubog naman mamaya sa ganap na 6:28 ng hapon. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga rainfall advisories, thunderstorm advisories, or heavy rainfall warnings na posibleng i-issue ng ating Pag-asa Regional Center sa ating mga lokalidad, ay follow kami sa aming social media accounts at DOST_Pag-asa. Mag-subscribe ba rin kayo sa aming YouTube channel sa DOST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website pag-asa.dost.gov.ph. Maraming salamat, Daniel James Villanil, Weather Specialist ng Pag-asa. At napanood niyo po ang update mula po yan, again, sa Pag-asa Weather Specialist, Daniel Villamin. Tandaan po, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Namahagi na higit 9 na toneladang punla ng seaweeds ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR sa mga mangingisda sa pinakatimog na dulo ng Palawan. Layunin na hakbang na tulungang maingatan ang kabuhayan ng mga mangingisda, matiyak ang kasapatan ng pagkain ng mga tao at mapalago ang ekonomiya sa ilang bahagi ng bansa. Si Danny Monar, humahataw! Higit 9 na toneladang punla ng seaweeds ang ipinamahagi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Special Area for Agriculture o BIFAR SAAD, Minaropa sa mga mangingisda sa Balabac, Palawan. Ayon sa BIFAR, ang SAAD Phase 2 ay naglalayong maibsan ang kahirapan at mapabuti ang kalidad ng buhay para sa mahihirap na mangingisda at kanilang komunidad. Sinabi rin ng ahensya na makikibahagi sila sa capacity building at specialized training session para mapanatili ng asosasyon ng mga mangingisda sa munisipyo ang kanilang mga trabaho at mapalawak ang kanilang negosyo. Ang mga interbensyong ito ay naglalayong tulungan ang mga kalahok sa paglikha ng community-based fishing enterprises at upang palakasin ang DA banner. Ang mga gawain anya na ito ay upang matiyak na ang mga tao ay may sapat na pagkain at ang ekonomiya ay lumago sa ilang bahagi ng Pilipinas. Danny Monar, humahataw sa balita ngayon. Isinagawa naman ng Philippine Coast Guard o PCG Bicol ang kauna-unahang Bicol Water Search and Rescue o WASAR Olympics sa Katayngan, Masbate nitong June 21. Si Jerry Galicia, humahataw. 7 masisigasig na team ang nagtagisan at nagpakita ng outstanding teamwork, lakas at isang samahan sa sinagawang kauna-unahang Bicol Water Search and Rescue o WASAR Olympics. Isang makasaysayang sigwadan inilunsad sa unang araw ng pagdiriwang ng Bagat Dagat Festival 2025 sa Matayum Lagoon sa Katayngan, Masbate nitong araw ng Sabado, June 21. Naglalaman ang kompetisyon ng 6 na challenging events gaya ng contact rescue with carries relay, human centipede race, rubber boat paddling, rowing, knot
tying relay, spinal injury management at 50-meter swimming relay. Itinanghal na champion sa top performing teams ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRM o Monreal. Nasungkit naman ng Coast Guard District Bicol ang first runner-up at second runner-up naman ang Police Regional Office o PNP PRO 5. Consolation Award naman ang tinanggap ng iba't ibang participating agencies, ang Coast Guard Regional Training Center Masbate, PNP Maritime Group, 9th Infantry Spear Division Philippine Army at Bureau of Fire Protection o BFP Region 5. Layunin ng Wasar Olympics na palakasin ang ugnayan ng bawat ahensya ng pamahalaan, itaguyod ang physical fitness at maipakita ang camaraderie sa pagitan ng frontline responders. Isa itong vital elements para mapangalagaan ang komunidad sa water-related emergencies at anumang sakuna. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Sa Rizal Memorial Coliseum, kung saan extended ang best-of-3 finals game matapos talunin ng BFP Lady Firefighters ang PNP Patrollers. Si Jed Neresina, humahataw. Ng ilang buwang paghaharap ng mga kupunan sa UNTV Volleyball League Season 3. Ito na ang Best of 3 Finals Game 2 ng natatanging Play for Charity Tournament. Makapigil hininga ang bawat puntos dahil walang gustong bumitaw sa laro. Ngunit umani ng malaking ingay ang UNTV Volleyball League Season 3 Finals matapos pabagsakin ng BFP Lady Firefighters ang PNP Lady Patrollers sa Game 2 sa score na 3-1. Naging mainit ang simula ng laban para sa BFP matapos nilang makuha ang unang set sa dikit na score na 26-24. Ipinagpatuloy pa ng Lady Firefighters ang kanilang momentum sa ikalawang set, 25-20. Bagamat nagpakita ng lakas ang PNP sa ikatlong set, 15-25, hindi na nila napigilan pa ang matinding determinasyon ng BFP sa ikaapat na set at tuluyang nagtapos ang Game 2 sa score na 27-25. Very much happy po kami kasi nagbunga po yung training namin sa mga coaches po namin, sa mga teammates ko po na gusto talaga namin na manalo. Kaya happy po kami lahat kasi nagbunga. Tiyak na paghahandaan ng dalawang kupunan ang do or die Game 3 kaya para sa BFP Lady Firefighters. More on pa rin po, yung focus pa rin po kami sa mga lapses namin, sa mga weakness namin, yung sa hulog, saka sa blocking namin, hindi kami nakakasabay. Yun po yung aming pagpupukusan ngayon. Hindi rin papayag na hindi makabawi ang PNP Lady Patrollers. Malaking kawalan talaga sa amin na nawala yung sitter namin eh. Isa lang inaasahan talaga namin sa loob ng court. Sana maging okay si Ten, maging malala yung injury niya. Babawi kami sa third game. Huwag palampasin ang do or die match ng BFP Lady Firefighters laban sa PNP Lady Patrollers sa darating na linggo, June 29. Live sa PhilOil Eco Oil Center sa San Juan City. Abangan kung sinong kupunan ang mag-uuwi ng gold ngayong season at makakakuha ng 1 million pesos tax-free para sa kanilang napiling beneficiary. Magpapatuloy ang ating pagtulong sa kapwa. Doing charity is our way of life. Ito ang advokasya ng UNTV Sports and Charity. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon.
Nakarating na sa lugar Abu Dhabi sa United Arab Emirates ang tanyag na painting ni Juan Luna na Una Bulaqueña. Ang obra ay tinanghal bilang isa sa pinakamahalagang obra sa koleksyon ng National Museum ikalawa sa Espolarium. Ito ang umahataw na balita ni Bradley Robuza. Bisitahin ang isa sa National Cultural Treasure painting ng Filipino artist na si Juan Luna na Una Bulaqueña. Kilala rin sa tawag na La Bulaqueña sa Louvre, Abu Dhabi, United Arab Emirates. Sa pangunguna ni Philippine Ambassador to the UAE, Alfonso Ferdinand Ver, at National Museum of the Philippines, Deputy Director General Jorel Legaspi, kasama si Louvre, Abu Dhabi Chairman Mohammed Khalifa Al Mubarak. Formal na binuksan sa publiko ang obra ni Luna noong June 16. So we are very glad that the Una Bulaqueña is here. It is a product of the cooperation between our two countries and our pride in showing the genius of the Filipino that we have a very it's by Juan Luna. Sa kauna-unahang pagkakataon ay inilabas ng Pilipinas ang painting ni Luna. Ito ay tungkol sa isang dalagang Filipina na mula sa Bulacan. Suot ang traditional Filipino dress na kamisa, saya, panyuelo o pangtakip sa leeg at tapis o paldang lampas tuhod. Sa kanyang kamay ay may hawak namang pamaypay at panyo na sumisimbolo ng dangal at mataas na katayuan sa lipunan. Idineklara ang obra bilang isang National Culture Treasure noong 2008. Ang pagpapahiram ng National Museum sa painting sa Louvre, Abu Dhabi ay katunayan ng malalim na ugnayang pangkultura ng Pilipinas at UAE. So it's here and I invite all of you, we're inviting all the school children, please through your schools, punta kayo. Yung mga administrator, bibigyan namin kayong ticket. Yung mga bata naman libre. It's not just a matter of pride, but it's a real work of art that you should appreciate. It attaches you to our Philippine history and culture, and it's something that you can be proud of and probably even inspire you. And it's at the Louvre, Abu Dhabi. Where else, di ba? Bukas ang museo mula alas 10 na umaga hanggang alas 6:30 ng gabi tuwing Martes hanggang Huwebes at umaabot naman hanggang alas 8:30 ng gabi tuwing Biyernes hanggang Linggo. Mananatili sa museo sa Abu Dhabi ang Una Bulaqueña hanggang sa June 2026. Ang pagpapahiram sa painting ni Luna na Una Bulaqueña ay hindi lamang katunayan ng mahusay na talento ng mga Pilipino, kundi isa ring paalala na ang ating kultura ay hinahangaan at kinikilala maging sa ibang bansa. Bradley Robuza, humahataw sa balita ngayon. Ang napaglingkuran po ng Members Church of God International sa isinagawang free feeding activity kasabay naglibreng gupit sa naturang lugar. Dahil sa masikhay na pagsusumikap sa paggawa ng mabuti sa kapwa, humanga ang ilang local government officials sa ginawa ng grupo. Si Danny Munar, humahataw. Nagsagawa ng libreng gupit at feeding activity ang Members Church of God International o MCGI sa Barangay Luna sa bayan ng Santa Rosa, Nueva Ecija netong Biyernes, June 20. Bawat individual sa daan maging sa mga nasa kanilang mga tahanan ay hinatiran ng grupo ng libreng pagkain. Kasabay nito, nag-alok din ng libreng gupit na siya namang pinilahan ng karamihan. Ayon sa mga opisyal na barangay, nasa 50 household ang dumaranas ng kahirapan at nangangailangan ng suporta, lalo na ngayong balik eskwela naman kung saan kabi-kabila ang gastos ng mga magulang. Kaya't napakahalaga at napakalaking tulong nila ang isinasagawang pagpapakain at libreng gupit sa kanilang komunidad. Mapakalaking bagay ng sinasagawa ng MCGI sa libreng gupit kasi unang-una, yung walang pambayad o pagupit, magugupitan.
Tamang-tama nga kasi unang-una sa Monday, umpisa na ng eskwela. Pusang loob ko ako sa naramdaman ko Umaanib ako dito talagang tinawag po ako sa eko Mapagod man sa katawan, masarap ko sa pakiramdam. Gawa ng kabutihan. Kasunod tayo sa utos ng Diyos. Ayon sa organizers, ilan lamang ang feeding activity at free haircut sa isinasagawa at inaalok ng MCGI bukod pa sa medical, dental at optical mission na ginagawa sa iba't ibang lugar sa bansa. Nagiging daan din niya ang gawaing ito upang ang karamihan ay makakilala ng dalisay na aral ng Diyos at pamarisan din ng ilan ang magandang halimbawa ng pagkakawang gawa. Sa aming kaliitan, nagkaroon po kami ng pagkakataon na mapabigyan ng mga bata rito, mga tao rito na una rin po makarinig ng salita ng Diyos. Kaya salamat po sa Diyos at papapaundak ng samahan ng Barangay Luna sa pagpapahintulot po sa amin ng makapagsagawa ng kabutihan sa kapwa. Nagpahayag naman ng suporta, pakikisa at paghanga ang ilang opisyal ng lokal na pamahalaang bayan ng Santa Rosa. Para sa publiko, para sa ating pong lahat, ang muli naming pasasalamat sa mga organisasyon na naggaganap ng mga free haircut, medical mission, dental mission at kung ano na pong programa. Ito po ay hinahangaan po namin ang kanilang charity works na ino-offer. Alam po namin na ang kanilang adhikain ay kaparehas din po namin sa aming mga nanunungkulan na makapagbigay ng serbisyo at makapagbigay ng tulong sa ating mga mamamayan. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon. Maraming salamat, Danny Munar. Maraming salamat po sa mga taga Nueva Ecija. And I'd like to take this opportunity na magpaabot, mga kasambahay. Aliwinawa, Bradani Navales, and of course kay BP Joseph Aliwinawa po. And of course, babatiin natin ng Happy Sabbath si Races Mayuga, Happy Sabbath po. And of course, hindi natin makakalimutan Adet, yung mga kasama natin, si Rodrigo, si Marvin, si JL, si Belinda, si Justin, si Races, si Cardo, si Chrislyn, si Conrad, si Sham. Ayan. And of course, kasama rin po natin mga kasambahay na binabate, yung mga kasama natin sa volleyball. Ano po? UBL, Beth Gamboa and si Bradick Masa. At lagi pong nakikinig sa atin. BP Ruth Soriano, good morning po. And Attorney Mel Roque. At syempre, Mami Beth Rason kay Brad Daddy Dan. Good morning po sa inyo. Sa inyong lahat. BP Bong at yung mga BP natin, BP Noli, BP Jerry. Thank you. And GMJ Eusebio, Ma'am Nina. And of course, mga kasambahay, yung mga kasama natin sa transmitter, Malabon and Antipolo. At Arlene Rason, good morning po. And of course, mga kasambahay, shout out din kay Jerickson at saka kay Christian, kay Edison Ico, kay Bernie, and of course, kasama din po si Alex and Paraon, yung mga kasama namin sa Hataw. At syempre, get well soon kay Jose Ibanez. Shout out din sa mga kasama natin. Nagre-ready na sila. Ang good morning, kuya. Antabay na po kayo. Si Ana, si Moy, sa inyo pong lahat dyan. Shout out po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Opo, maraming mga nakalimutan ko. Yung pangalan na Rosie, lagi pong sumusubaybay. Maraming salamat po. Thank you so much. Iba't ibang panig ng mundo na sumusubaybay. Maraming salamat. Shout out din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Tama-tama, 5:56 na, mga kasambahay. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang Mass Indoctrination ng MCGI. Day 6 na po tayo, mamayang alas 7 ng umaga, Philippine Time. Sa official MCGI social media accounts, kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Pin Perez, good morning sa iyo. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon,
pwede nyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts, mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. Sa amin naman po ang ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Kawikaan 12:22. Mga sinungaling na labi ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ngunit ang nagsisigawang may katotohanan ay kanyang kaluhuran. Yan po ang umahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-23 sa buwan ng Hunyo 2025. Tangalan po ni Amigo Sherwin Kulubong at sa lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.